Welcome sa True Tagalog Stories. Dito ko ibinabahagi ang aking interes sa mga nakakatakot na kwento, misteryo at krimen na gaganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Kung gusto mo rin ng mga ganitong kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang videong ito. Isipin mo ay gabi. Tahimik ang paligid at biglang may nakita kang isang nilalang. Matangkad, may malalaking pakpak, at may nagliliyab na pulang mga mata, nakatitig sa'yo mula sa dilim. Ito ang kwento ng Mothman, ang misteryosong nilalang na unang nakita sa West Virginia. At iniuugnay ng marami sa trahedyang gumulat sa buong Amerika. Ito ay ang pagbagsak ng Silver Bridge. Noong November 15, 1966, sa isang lugar na tinatawag na TNT area, isang abandonadong military facility malapit sa Point Pleasant, may mag-asawang nag-ulat na may nakita silang kakaibang nilalang. Ayon sa kanila, ito ay may taas na humigit kumulang 6 to 7 feet na may malalaking pakpak at hindi raw ito naglalakad na tila lumulutang. At pinaka nakakatakot sa lahat, may pulang mata itong kumikislap sa dilim. Sinubukan nilang tumakas gamit ang kotse, pero ayon sa kanilang salaysay, sinundan daw sila ng nilalang na ito habang lumilipad sa ibabaw ng sasakyan hanggang sa marating nila ang bayan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, sunod-sunod na ang reports ng sightings ng nilalang na ito. May mga residente na nagsabing nakita nila ito sa mga kalsada sa labas ng bayan ng Point Pleasant, malapit sa Ohio River, maging sa bubong ng mga gusali, at meron ding malapit mismo sa Silver Bridge. May ilan ding nag-ulat na nakita ito sa ibang estado ng Amerika, pero pinakamadalas ang presensya nito sa West Virginia noong 1966 hanggang 1967. Habang dumarami ang sightings, dumarami rin ang takot. Maraming residente ang naniwala na ang Mothman ay hindi ordinaryong nilalang. Ayon sa iba, naniniwala sila na ito ay masamang omen o tagapagpahiwatig ng sakuna, na kapag nagpakita ito ay may trahedyang susunod. May mga naniniwalang ito ay hindi tao, hindi hayop, kundi isang nilalang mula sa ibang dimensyon. May nagsasabi rin na ito ay bunga ng eksperimento ng gobyerno. Dahil palagi itong namamataan sa TNT area na abandoned military facility, may haka-haka na baka ito ay resulta ng radiation o lihim na eksperimento. May mga nagsasabi naman na ito ay may koneksyon sa UFO at Men in Black dahil kasabay ng mga sightings, may mga ulat ng kakaibang ilaw sa langit at misteryosong lalaking nakaitim na umano'y bumibisita sa mga nakakakita. Ang mga kakaibang pangyayaring ito ang naging sentro ng aklat na isinulat ni John Keel noong 1975. Ayon sa kanya, ang Mothman ay maaaring isang ultra-terrestrial, isang nilalang na hindi alien, kundi mula sa ibang dimensyon na minsan ay nakikialam sa mundo ng tao. Pinagdugtong-dugtong niya ang mga ulat ng kakaibang pangyayari sa Point Pleasant at ipinakita ang teorya na ang Mothman ay isang harbinger of doom, tagapaghatid o tagapagbabala ng sakuna. Noong 2002, ginawa itong pelikula na The Mothman Prophecies na lalong nagpasikat sa alamat. Pero ano nga ba ang kaugnayan ng Mothman sa pagbagsak ng Silver Bridge? Noong December 15, 1967 sa kalagitnaan ng rush hour, maraming sasakyan ang nasa tulay nang bigla itong bumigay. Tinatayang nasa 46 katao ang nasawi at nawasak na 31 to 32 na sasakyan base sa aking research. Ayon sa opisyal na investigasyon, ang sanhi ay structural failure. Isang sirang I-bar link na nagdulot ng chain reaction collapse. Ngunit sa isipan ng marami, bakit tumigil ang sightings ng Mothman matapos ang trahedya? Bago bumagsak ang Silver Bridge, may mga nagsasabing, nakita ang Mothman malapit dito. May mga taong nanaginip din ng pagbagsak ng tulay. Ang mga kakaibang ilaw sa langit ay namataan din bago nangyari ang trahedya, at may misteryosong lalaking nakaitim ang palaging nakikita. Para sa ilan, ang sightings ng Mothman ay malinaw na babala ng pagbagsak ng Silver Bridge. Sa mas lohikal na pananaw, maaaring malaking sandhill crane o ibon lamang ang nakita ng mga tao pagkat ito ay may pulang bahagi rin sa mata. O kaya naman ay maaaring mass hysteria lamang at ang pagbagsak ng tulay, napatunayang dahil sa metal fatigue at design flaw. Walang ebidensya na may supernatural na dahilan. Ngunit minsan, hindi sapat ang paliwanag ng siyensya para patahimikin ang takot ng tao. Bilang pag-alala at simbolo ng lokal na alamat, itinayo ang rebulto ng Mothman sa Point Pleasant noong 2003
Ito ay matatagpuan pa rin ngayon sa downtown area ng bayan at nilikha ng artist na si Bob Roach. Mula noon taon-taon ay ginaganap ang Mothman Festival na dinadayo ng libu-libong turista. Ang dating kwento ng takot ay naging bahagi ng kultura at turismo ng lugar. Ngunit alam mo ba na hindi lamang sa trahedya ng Silver Bridge na mataan ng Mothman, sumunod na naiulat na sightings nito ay sa Chernobyl Nuclear Power Plant. May urban legend na bago daw ang nuclear explosion noong April 26, 1986 sa northern Ukraine, ay may ilang manggagawa raw na nakakita ng malaking nilalang na may pakpak. Tinawag ito ng ilan na Blackbird of Chernobyl. Kasabay nito, may mga ulat ng bangungot, kakaibang tawag sa telepono at pagkakakita ng maitim na anino sa langit. Pero dahil walang opisyal na dokumentasyon gaya ng official reports ng sightings, ito ay naging bahagi ng modern folklore lamang. May ilang nagsasabing may sightings rin sa Chicago at New York, bago ang September 11 attacks o 9/11 attacks sa World Trade Center noong 2001. Ngunit karamihan sa mga kwentong ito ay lumabas lamang pagkatapos ng trahedya, kaya mahirap patunayan kung may tunay na koneksyon ito sa Mothman. At ang pinakahuli ay nito lamang 2016 to 2017 sa Chicago sa O'Hare International Airport. Mahigit 50 sightings ang naiulat, ngunit dito nag-iba ang pattern. Walang malaking sakuna na direktang sumunod sa sightings. Ang Mothman ay nananatiling isa sa pinakasikat na urban legend sa Amerika. At hanggang ngayon, nananatiling tahimik ang gabi sa Point Pleasant. Wala nang sightings, wala nang pulang matang nagmamasid mula sa dilim. Pero ang tanong, nawala ba talaga siya? O naghihintay lang sa susunod na trahedya?